Maraming magandang lugar ang pwedeng matuklasan dito sa lupang Sinilangan. Ako nga pala si Jose Sian, ang iyong travel guide. Kaya samahan ninyo ako tuklasin ang mga yaman ng Pilipinas. Mula sa dalampasigan at isla, kabundukan, makasaysayang lugar, at masubukan ang mga masasarap na pagkain. Baka ito na ang iyong next travel adventure. Kaya tara na, samahan ninyo ako at magbiyahe na tayo. Another day, another adventure. Nandito na naman tayo sa Dolores, Quezon, at nandito tayo ngayon sa farm ko. So tara, explore natin ang lugar na ito. Okay, so guys, nandito tayo sa entrance. So ito, nakapasok na nga kami dito sa farm ko. At mapapansin nyo guys, meron pang mga inaayos pa. So dine-develop pa tong lugar. So ang sabi, doon tayo sa itim na bubong daw, no? So ito, laki ng dome. Ano kaya to? Mamaya makita natin. At nakita rin natin guys, may mga ATV. So mamaya sana, hopefully ma-experience din natin yan. Good afternoon po, sir. Vlogger po kaya? Opo po. Opo. Sige sa mga naman. Wala pa. Yung kuya niya nauna. Bakit? Ayan, so kakusapin ni Master Larry ang ating reservation for dito sa ating farm ko. So dito tayo magre-register. Siyempre kung ano yung reservation natin, kinikater nila, pwede kayo mag-walk-in. Siyempre mga naka-online booking din pwede. So dito kayo i-assist. At ngayon, dahil lunchtime na, pupunta naman tayo dito. Ito, dito. Dito daw yung buffet. So let's go. Thank you po. So siyempre si Master Larian na ang nag-aasikaso sa atin dito. Alright, so nandito tayo sa parking area guys. At dito sa room natin, room 4 tayo. Meron tayong sariling parking, good for one car only. Meron tayong sariling slot. So ito, tara, ready na natin mga gamit natin. Okay, so ito po ang aming tutulayan for the day. Ayan, so we have bunk beds. May queen size bed. So meron ding mga, ito, body lotion, soap, dental kit. Ayan, so kompleto naman. Tapos may mini ref din sila dito guys. Ayan. So, wala na kayong problemahin. And check naman natin tong CR nila. Yes, yan. So, may sink din sila. And what's up? Hello. So, itong room namin is good for 8 packs. So, kasya dito yung 8 packs. Kasi meron pang pull-out bed dito. Ito. And as you can see, this is the view of our room. So mapapansin nyo guys, dine-develop pa talaga yung lugar. Pero operational na tong 2 floors na to. Itong nasa baba kasi kami nasa top floor. So doon yung pool, malapit lang. So walking distance lang dito sa room namin. And the good thing here is meron ng parking spot dito sa baba. Pero kung group kayo at mas marami kayong kotse, yung iba doon na lang sa sa taas. Isa pa sa mga reasons na babagay talaga sa amin to at sa mga travelers na tulad ninyo, ay sa mga kama dito, merong outlet. So mapapansin nyo yung outlet na to guys. Pwede kayo mag-charge habang nagpapahinga na rin kayo. So nothing to worry about kung kuryente ang hanap nyo guys, kasi meron dito. Okay, so oras na para mag-ikot-ikot dito sa farm ko, and we are going to discover everything na meron sila dito. So first thing is, nandito tayo sa pool nila. And as you can see, andito tayo sa may parang middle raft na to. So it is dividing 2 kinds of pool. So dito yung sa ating kaliwa, ito yung kids pool. At dito naman yung adult pool. So ito ay 4 feet to 5 feet. So dito, mababa dito. So bagay na bagay ito sa kids. So if ever nakasama nyo mga kids nyo, perfect na perfect kasi mag-e-enjoy talaga sila dito. Right side dito, merong mga parang jacuzzi style sa mga pool. So you can also enjoy that when you check in here. Don't worry, meron tayong lifeguard. So nakasubaybay po yan para sa kaligtasan po ng bawat isa na mag-swimming po dito. Isa pa sa pinamaganda dito guys, walang time limit yung swimming pool dito. So kahit magbabad kayo buong gabi hanggang madaling araw, pwede. Ayan ang lifeguard natin guys. So siguradong secured kayo dito. Dito kayo sa pool area guys. Merong napakalinis at napakagandang CR para sa atin guys. So dito sa parteng ito guys, marami pang inaayos. So makikita nyo yung design dito. Papansin nyo guys, may mga
Parang ito ata yung dormitory. So, good for 2 packs. So, kung mapapansin nyo, alam nyo na, baka bonfire siguro or another room like this. So, malalaman natin yan in the coming future, guys. Ayan. So, under renovation pa yung area na to. Pero, hopefully, at nakikita naman natin na maganda yung magiging kalabasan. So, dito sa likod ng FO, meron ditong canteen or what do you call this, a little pantry. Yan, pwede kayo bumili dito, may mga souvenirs. Yes, at pwede nyo rin kainin to sa rooms nyo. So, tapos pwede kayo mag-uwi ng mga gulay, guys. Ayan, kompleto yan, guys. Pati mga itlog. Ayan. Kaya buti pala nagawin tayo dito. Dito pala yung Yes po, yes po. Ay, Dito po tayo kay ano? Sa dome. yes, Dito na lang po sir ang daan sir. dito daw yung daan, sir. Yeah! Buffet again. Guys, may vintage dito na Volkswagen. So may strict rules pag nandito kayo, guys. Don't pick the flowers, guys. Para lang din para sa view, para maganda at ma-preserve. So ito entrance dito sa buffet. Ayan, guys. Grabe ang laki ng dome. Look at that, guys. So ngayon kasi weekday kasi kaya hindi ganun kadami pa yung tao. So and I think baka late na kami kasi past 12 na. So baka yung mga tao kumain na rin kanina mas maaga. At ito may mga ano sila dito, guidelines. So tara check natin yung food area nila. Kung ano yung siniserve nila dito sa famous Farmco, sa buffet restaurant nila. Kaya may pakbet, guys. Sweet and sour dory. Ginataang pearl fish. Siyempre ang famous fried chicken. At pork caldereta. Go kasi nila dito or yung main goal nila talaga dito is from farm to table sila talaga. So hindi sila umahango, hindi sila umanos dito talaga. So mamaya makita natin kung napansin natin dito sa kanilang menu dito sa buffet, meron silang mga fish, meron silang mga beef at pork din. So baka makita rin natin today or makasama sa tour natin para mapasyalan natin kung paano nila ginagawa or paano nila niluluto from their farm. That's their advocacy, that's their goal talaga. So let's see. Tara, kain muna tayo ng lunch, guys. So dito, guys, napakaluwag ng buffet area nila. Ayan, so nagdatingan na nga mga tao. Nag-start na sila pumila for their lunch and ngayon, rin naman, pipili na rin tayo, guys. Okay, so kain muna tayo, guys. Ito yung kinuha natin. Unti lang naman, guys. So meron tayong papaya, fish chicken. Yan. So pwede rin pala kayo kumuha dito, guys, ng kamote. So nagluluto-luto sila, kuya. So ito yung mga ganito, sir, na inano dito. Fresh talaga from dito. Sarap. Tsaka malalasama mo yung, alam mong fresh talaga. So ito yung vehicle na ginagamit sa pond farming. Yan. So maraming ma-accommodate dito, guys. Okay, so mag-iikot na tayo, guys, dito sa Farmco. And kung mapapansin nyo, guys, naka-gear na tayo. And bakit nga pala tayo naka-helmet na ganito na nutshell is because we're going to use this ATV here. Yan. Gagamitin natin yan, guys, para mag-ikot dito sa Farmco. And syempre, safety first. Actually, you guys can also rent this for 500 pesos for 45 minutes para din maikot-ikot nyo itong lugar na ito. So let's go, tara! Ikutin na natin ang farm ko. Subscribe to our channel, hit the subscribe button and hit the notification bell to be updated for adventures like this. We're doing right now is ito yung farming dito sa farm ko. And nandito tayo sa aqua culture. So makikita nyo, guys, maraming fish pond dito na grabe. Ito yung ating nakikita lang sa YouTube, guys. Anong alaga natin dyan, sir? Ngayon, sir, nag-start kami ng freshwater culture sa Balani.
yung hipon na swahe. Suwahe. Okay. Kakalagay lang namin ngayon sa sa pond. Yung mga PL namin. Tapos meron din kami doon, mga tilapia naman. Kayo na rin sir nagbibreed po nun. Ay hindi sir, yung banami binibili namin sa mga hatcheries. Okay. And yung tilapia din, Tapos dito na lang po pinapalaki. ito na pinapalaki. Yung dory, kami yung nag-breed. Okay po. Pwede natin puntahan mamaya doon. Sige yung po. hatchery namin ng dory. Pwede natin siya isunod sir. Ito lalagyan ng fish. Tapos yung fish, minimeasure kung gaano karami. Based doon, in ratio sa laman niya. Tapos monitor ng 1 to 3 hours kung ilan yung nauubos will indicate kung ilan yung survival doon. Based doon sa normal na standard na eating capacity nila, consumption capacity. Within 1 hour na uubos na, ibig sabihin kulang yung Kulang po. ibinilagay. So, gradual siya, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Tapos, based doon sa information, mag-adjust kung ilan ang ilalagdag. So, yan mayroon ng sumakay. 2 araw pa lang yan na ito. Mga maliliit pa talaga. Kasi pa lang ito, 2 araw na nailipat dito. Yan Baby pa lang, baby. baby pa. Grabe, ang dami guys. Ano water change nito sir? Tatalo Ang water change talaga namin dito sa very minimal lang. Every day, nag-drain lang kami siguro, wala pang 1% kasi inaalis lang namin yung mga sludge nila, yung mga waste. Oo. Kaya kung mapapansin nyo yung pond namin na nililinis sila ron, naka-conical shape siya. Para doon na Doon dediretso. sa center, naiipon na yung mga... Tapos bubuksan nyo lang saglit. Bubuksan na namin yung drainage sa likod. Yun na. Tapos tapos. Galing. Oo nga no, okay pala yung ganun no. Ano naman, gumagamit kami ng probiotics dito para ma-convert na yung mga toxic na... Good bacteria. Oo. Okay, so nakita na nga natin yung mga tilapia nila at yung mga bagong breeders ng dory. So ngayon, nandito naman tayo sa fish spa, which is ito hindi pa to operational sa public, but we will be the first one to experience this dito sa farm ko. And tara, tingnan natin to. So guys, ito yung grow out. Dito grow out, tas yun yung harvesting dun sa part na yun guys. Ayan. Yan yun guys, oh. Hukay, tapos lona para makuha yung pagiging culture talaga ng Na maliliit na binibili sa labas, mga fry ang term sa Apo, aquaculture. fry. Apo. Dito muna dinadala sa loob. Tapos pinapag-grow na maging ready na siya para ilipat naman sa ibang section. For grow out po. For grow out. So usually we'll stay here mga 1 month or a little bit more para mailipat sa grow out. Para po immortality. Hindi, saka pagka maliliit pa, hindi rin nila required ang malaking area pa. So, Okay pa po. In terms of economics, yung pagpapalit mo ng pagsusupply mo ng tubig at saka pagpapalit, di magastos. So to be more economical, dito muna sa maliliit. Opo. Kasi may naman yan, may ideal size na kung kailan mo siya dapat ilipat. Okay po. Tapos dito kasi, kaya nakakulong ito is we control the temperature. Pag sa labas, Yung, kung ano po yung weather. o yung weather. Yun po yung So, as much as possible, meron siyang temperature na nami-maintain. So, para sa isda, in between 28 to 32. So, dito, dahil sarado na, Kontrolado po. hindi warm. Yes. Opo. So, yung tangke, for the meantime being, is ginagamit namin as reservoir. So, yung supply sa labas, pinapa-stay mo na rito for treatment. Food nila, baby brine. Ito, brine. Brine shit. Ito yung hito na dito na lahat. Yung laman yun. Hito. Dami. Galing. Tingin ka pagkain ng tilapia akong tawagin. Dap niya. Pwede rin yan sa crayfish eh. Ang function nito is pag gusto namin i-recirculate yung tubig, papadaanin namin dyan. Opo. Mapifilter yung dumi. At saka pati yung mga chemical, mapifilter niya kasi may dito. So pagka
gusto namin itapon, lalabas na namin. Tatanggalin nyo lang po yung tubo. Ito naman tinatapon kasi gusto ng palitan. Pag ayaw ng pampalitan, recirculate. So ang design, ito oh. Pasok dito, labas doon. Galing. Ayun oh, pwede. Mga dory guys, so ayun oh, lalaki. Medyo mas malalaki na sila oh. So ito sir, malapit na to malabas. Ito, yung mga malalaking size. Ito, maliit na size pa eh. Meron ito mga size. So ito, mga eventually, mga weeks na lang to sir, no? Mga weeks na lang po yan, nilalabas na. Ito po yung malaki na albino. So ito, ready na to, malalaki oh. Ito ang ready na talaga. Tapos kapag naalis po sila lahat sir, yung tubig na yan lang, tapon na yan. Tapos panibago po, sa cycle na naman. Saan nyo po kinukuha yung tubig po dito? Mayroong deep well dito. Ah, okay. Safe. Yan. Hindi chlorine. Ay, hindi bawal yung Mamam. dito para lang sa ano, para lang pang hugas. Panghugas lang. Yan, subukan mo para ma-feel mo. Masarap sa pakiramdam. So ito na yung ating hatchery. So, grabe oh. Talagang minamonetize sila lahat eh. So ito yung mga na-process at na-frozen na ready to sell po, no? Ibebenta na lang po. Ito na, headless guys, tignan nyo oh. So ready na talaga. From farm, literal to farm to table na talaga to guys. Balik na natin, baka mauwi pa natin eh. Nagbibiro lang ako. Parte na to, ito yung hatchery na tinatawag nila. And meron dito iba't ibang klaseng ornamental na isda. So iba't ibang klase ng isda yung makikita dito. Para din sa mga bata na pupunta dito, ma-enjoy din nila kasi napaka-colorful at mga group of fishes talaga. So dito mag-enjoy yung mga kids talaga dito. So mapapansin nyo guys, ito design to for aquaponics. So yan, medyo hindi pa tapos pero almost done no. Butas-butas tsaka ano na lang, patapos na rin to. Ito, pupuntahan na natin yung isa sa mga malalaking dory dito at ito na yung pang-harvest na talaga. Oo, sir. Ayun na sila. Ay, grabe. Oo nga, ano. Ayun yung wave, oh. Yung wave, oh. Oo nga, ano, guys. Tingnan nyo yung wave. Ayun na. Timimbre yan na, sir. Mga ilan nandito, sir? Ang dami. Ilang beses pinapakain, sir, sa isang araw? Oo, may albino. Yung nakita nyo albino kanina. Ayun yung puti. Ganyan sila. Kala ko nakatalikod siya eh. Kala ko nakakahan. Nakala ko rin eh. Okay, so tapos na tayo sa aquaculture. Ngayon dito na tayo sa egg sorting dito sa farm ko. And look at this. Ito yung entrance natin guys. So dito sila nagsosort ng sizing ng egg. Mahirap ba yan? So, bali Mahirap. po, hindi tayo pwede makapunta sa chicken houses kasi nga po nakabali security. Siguro na-explain din naman po sa inyo before. So, lahat po ng itlog galing po, 3 dito po siya dinadala para ma-sort po. So, ito po yung aming sorting machine. Based on DTI standard, egg size po namin. So, sinosort po namin siya sa pamamagitan ng timbang po. Hindi po kami nakabase naman kami. So everyday calibrated po yan before sila mag-start para ma-maintain po nila yung tamang sukat ng itlog. So starting from Miss Kimberly, sinasort na po niya yung egg wrap, dirty, and yung mga mini sizes po ng egg para hindi na po siya mapasalan. Okay, so ito magiging outdoor cinema Sa video yung mga nagawa po. with playground. Ayan. So October 1, which is yun yung target date for the opening. Ito, magagamit nyo na to guys. Outdoor cinema. So ito, yan. Feeling ko itataas pa yan para mas makita. Tapos ito pa, ginagawa yung mga dome. Good for ilang packs ulit to, sir? 3 to 4 persons. So ito, good for 3 to 4 persons. Itong mga dome na ginagawa dito. Ito po ba may CR sa loob? Yes po sir. Yan, so may CR na po sa loob ito. Kasi po yung doon banda sa may malapit sa pool, good for 2 packs lang po yun at common ang CR po nila. So we will visit the room here para makita nyo na rin po what you will be expecting kapag ito po ang iyong nirent. So ito ang model house po nila dito. They have the mini ref. Grabe, tingnan nyo guys yung kwarto dito. Napakaganda. So good for 2 packs guys. Yan. Pwede rin siguro 3 to 4. Ganyan.
So ito yung ano, CR nila dito guys. Tingnan nyo naman. Parang minsan kakaroon ng magandang idea yung ganitong style ng ano, ng mga cabins dito. So dito tayo sa dormitory, and dito naman sa mga dormitory na to, ginagawa pa kung mapapansin nyo. Pero October 1st yun yung pinaka-target date. Magiging operational din tong lugar na to dito sa farm ko. And dito sa farm ko, it can accommodate up to 2 packs itong mga dormitories na to. And dito po, kung mapapansin nyo kanina, dun sa top view natin, meron po itong glamping style ng bonfire. Plus dito po, common area po yung mga CR po dito. So, tara, silipin natin ang mga kwarto na pwede nating makita dito sa glamping area na. Okay, so ito yung bed, or ito yung room, good for 2 packs. Yan guys, tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman, so merong ganitong klaseng air condition dito. Plus yung room, good for 2 packs. At magkakaroon ng transparent view. Tingnan mo naman, medyo may kita mo na rin yung view sa labas. Pero gusto mo bang makita yung view? Ito guys, ito yung lake view dito. And kapag nakompleto na lahat ng project dito guys, makikita nyo maganda na yung view nyo dito. Yan. Okay, so kakatapos lang natin nga dito sa farm ko. Nag-tour tayo dito. So dami nating natutunan at marami tayong na-experience at first hand. Dito rin natin natutunan kung gusto nga natin mag-aquaculture or mag-farming. So dito maraming pwedeng matutunan. So maraming salamat kay Sir Nonel. Hello po. Sir Nonel, thank you sa pag-tour nyo po sa amin dito. You're welcome, sir. You're always welcome here at farm. At si Sir Lawrence, thank you sa pag-assist po sa amin. And Sir Nonel, baka meron po kayong mga message po para sa mga gusto pong bumusita dito sa farm ko. Hello po, dito po sa aming farm ko. Sa lahat po ng viewer ni Sir Sian Benjur, ini-encourage po namin na unang-una sa lahat na ma-follow niyo siya, and also sa mga kasama niya po niya. And ini-encourage po namin lahat kayo na makapunta dito sa farm ko para ma-enjoy niyo po yung aming activities and also yung aming mga accommodation and buffet area po namin dito sa farm ko. Maraming salamat po and have a good day. Thank you, Sir Nonel. Ayan, so guys, simula pa lang ng araw natin, hindi pa nga tayo nakapag-swimming. At i-check natin kung ano pong mga pwede nating magawa dito sa farm ko. Let's go! Woohoo! Sarap! Let's go! So, ito ang view dito guys. So, ayan. So, ayan. So, yun yung cabin natin guys. Unit number 4, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, under construction pa itong part na to, yung second level. Feeling ko finishing touches na lang dito sa second level eh. Kasi yung pansin nyo naman, halos goods na yun dito sa ano, sa first level. Except itong isang unit ito, inaayos pa yan. So, isipin na lang natin lahat yan gagawin parang ganito. So, tas dito sa part na to, meron din mga ano, yung good for 2 packs na may view ng lake. So, tinatawag na lang lake yan. Ayan, yan. So, hopefully, by October 1st, yun yung target date nila na maayos na lahat to. And yun yung grand opening nila. Hopefully, makabalik din tayo. Kasi, based sa experience ko, nung nagstay na tayo dito, napakasaya. For the price na nakita natin sa online, para sa akin, soft opening rate siguro yun. Napakamura na yun guys, kasi meron kang 3 meals na buffet, which is not bad na eh. Saka hindi naman din talagang, hindi naman tinipid guys. Isipin nyo, talagang farm to table yung concept. So, napakasaya. So, let's enjoy the day. What a stay dito sa farm ko. So, I highly recommend pumunta kayo dito para ma-experience nyo. At ako kasi, gusto ko yung magkaroon ng idea regarding sa pag nagpa-farm ka or magka-farm ka, ganun. So, lalo sa aquaculture, doon ako tuwan-tuwa kasi based sa hobby ko kasi more on aquatic animals, di ba? Na-enjoy ko, as turo, makita ng mga designs ng parang concept nila. So, that's it. So, enjoy talaga. So, let's go. Tara, swim muna tayo guys. Viewers natin, ini-invite po kayo pumunta dito sa farm ko. Don't forget to
check their Facebook page. Alright, so oras na para kumain. It's dinner time. And kasama sa package po dito is buffet din po yung dinner nila. So napakasulit talaga kung dito kayo pupunta. Kaya let's go, kumain na tayo guys. Okay, so time check. Kakatapos na natin mag-dinner at ngayon mag-iihaw naman tayo guys. So dito sa ating mga cabin or sa mga place natin, meron tayong mga mga ihawan and place to stay para mag-chill dito guys. So tingnan niyo naman ito. Yan, ganyan. So ito tayo mag-set ng ating ihawan. At syempre, farm ko, yes, yan. Meron tayong mga mga isda na galing sa nila, sa kanilang farm talaga yan. So meron tayong dory plus meron ding mga pork, plus may tilapia din. At syempre di mawawala ang ating Alfonso Light. And andito po tayo, kasama natin ng kapatid po ni Master Larry. Yan. Mag-ihaw na tayo guys. O yan, so kasama ni Master Larry. Let's do the honors. So hindi, Master, buksan mo muna na konti dito. Kaliwa. Hindi ko alam. Basta kung saan yung wala. Oo, lakas. Yeah. Ayan. So, ready na ni Master Larry ang aming baga. Para sa bagay na iihawin namin dito. Fresh from the farm. Kanina buhay pa yan guys. Huli yan dito. Ngayon lang yan. Ayan. Let's go. Basa. Ayan guys, so meron tayong liempo. Noon na lang natin tong lutuin. Tapos isusunod na natin tong isda guys. At syempre pa-partner yan dito sa sasawsaw natin dito yan sa toyo. At syempre hindi mawawala ang gabi natin kung di natin makakasama si Alfonso. Medyo light nga lang siya, light. Okay, so cheers mo tayo habang nag-iihaw tayo guys. Alfonso Light with Coke. Okay, so good morning guys, and andito na tayo sa ating day 2. Magbe-breakfast na ulit tayo and buffet ulit ang breakfast natin. So 3 meals sa price na ganito. Grabe, sulit na sulit. Can't wait for October 1st para sa kanilang grand opening. Tara, breakfast naman tayo. Okay, so meron silang plain rice din, tapos fried rice. At syempre dahil nasa Quezon nga tayo, usong-uso dito yung pansit hab-hab. Yan, so syempre papartera natin yan ng suka mamaya guys. Itlog muna sa umaga, scrambled egg, tsaka so sani-sani. Pansit hab-hab. Okay, so sa mga sa mga gusto ma-experience, yung mga na-experience namin throughout the video, guys, check their Facebook page, Farm Ko. And dito lang po yan sa Dolores, Quezon. So, ilang oras lang ang biyahe natin from Metro Manila. Dito marami na naman tayong na-experience, marami tayong natutunan, and yung concept ng farm to table, dito nyo po siya may experience. And hopefully, ma-experience nyo rin yung na-experience po namin kasi totally nag-enjoy po kami sa stay namin dito. And if you enjoy this kind of content, please hit the subscribe button and hit the notification bell to be updated for adventures like this.
This marks the end of our video. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa amin mga ka-ventures. Para mas marami pang travel ventures, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para laging updated. Tulad ng lagi, stay safe, ride safe, God bless sa ating lahat. Kita-kits sa susunod na video. Yes. Nakalam ko yung kanina yun ah. Baka makita eh. Kamote, tapos lalagyan po ng ganito. Yun. Arky, kamusta project natin, Arky? Ito, si Foreman. Foreman. All good, all good. Taga-mando lang ako eh. Lai. Natuwa ba dito sa farm ko? Lahat po na nakita niyo po sa video, farm ko yan. Okay, so kakatapos lang natin mag-tour guys dito. Ay, wait lang. So guys, ini-invite ko kayo pumunta dito sa farm ko. Di ba? Farm ko eh. Ayun. Sabihin niyo lang, why we ride PH. Lamig. Sa kwarto po. Lamig. Woohoo! So cold. Yes, let's go. Sheesh. Siyempre, pagkagaya itong nilalamig na, kailangan lumubog. Let's go. Putik. Okay, 1, 2, 3. Uy! Hey! Ayun na.